ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay tunay na mahiwaga. Kaya nitong baguhin ang mundo ng isang tao sa isang iglap lamang. Katulad na lamang sa ibabahaging kwento sa atin ng ating letter sender na si Lemuel. Isang pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay ngayon taon lamang dahil sa isang storya ng pag-ibig na siyang ating matutunghayan ngayong araw. Kung ano ito, sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Lemuel, 35 years old at caregiver sa isang nursing home para sa mga matatanda. Hindi ko alam kung bakit ganitong klase ng trabaho ang pinasok ko dahil noon ay galit na galit ako sa mundo. Ito ay dahil hindi ito naging mabait sa akin simula pagkabata. Wala pa akong muwang noong nagsimula ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko. 8 years old lamang ako noon nang iwanan ako ng sarili kong ina matapos nitong sumama sa iba. 10 years old naman ako nang makulong ang lolo ko dahil sa bisyo. Dahil walang mga kamag-anak na gustong mag-alaga sa akin. Napunta ako sa bahay ampunan kung saan ay binubuli ako ng binubuli ng mga bata doon. Pero kahit papaano ay nginitian ako ng kapalaran noong isang mag-asawa na hirap magkaroon ng anak ang nag-ampon sa akin. Pero wala pang isang taon ay milagrong nabuntis ang nag-ampon sa akin. Noong nagkaroon sila ng biological child ay bigla akong naitsapwera sa buhay nila. Inabuso nila ako at inalila. Kung meron man silang magandang nagawa para sa akin, yon ay pinag-aral nila ako. Nakapagtapos ako ng kursong nursing pero sa kasamaang palad ay ilang beses man akong nag-take ng licensure exam ay hindi ako pinalad na makapasa. Kaya imbis na maging registered nurse ay naging caregiver ako. Kaya naman noong tumanda ako ay nawala na ako ng pake sa mga tao dahil never naman silang nagkaroon ng pakialam sa akin. Pero Papa Dudut, ang sulat na ito ay hindi tungkol sa masalimuot kong buhay, kundi tungkol sa buhay ng matanda ginalagaan ko sa nursing home. Dahil mas interesting ang kwento nito. Siya si Lolo Cirillo. Naunang araw ko pa lamang sa trabaho ay nagbigay na agad sa akin ang kakaibang impresyon, Papa Dudut. Lolo Cirillo, mag-breakfast na kayo para makainom na kayo ng gamot nyo. Nagulat naman ako sa'yo. Hindi ka ba marunong kumatok? Bago lang ba kayo rito? First time lang bang may pumasok sa kwarto nyo? Matagal na ako rito. Yun naman pala. Di sanay na kayo na palaging may pumapasok dito sa kwarto nyo. Hindi ko na kailangan kumatok pa. Tsaka ako naman ang magpapaligot, magbibihis sa inyo. Hindi nyo na kailangan ng privacy. Teka, sino ka ba? Ako si Lemuel. Simula ngayong araw, ako na yung bagong mag-aalaga sa inyo. Nasan si Dennis? Wala na po, nag-resign na yun. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Hindi. O ngayon, alam nyo na. Sige na, bumangon na kayo dyan para makakain na kayo. Hindi pa ako gutom. Hindi ako kumakain ng ganito kaga kasi sumasakit ang tiyan ko. Ay, hindi pwede yung ganun. Kailangan nyo sumunod sa schedule kasi may gamot kang kailangang inumin. Anong schedule? Hindi naman namin yun sinusunod ni Dennis. Kung gusto nyo, sundan nyo na lang siya sa nilipatan niya para magsama na kayong dalawa. Medyo matabil yata ang dila mo. Nagpapayo lang ako. Kung ayaw nyo sa akin, wala na kayong magagawa doon dahil ako na yung bagong caregiver dito.
Pero katulad nga na sinabi ko, may choice kayo. Pwede kayong sumunod kay Dennis kung gusto nyo. Nasanay lang kasi ako sa gawin naming dalawa. Naninibago lang ako. Pues simula ngayon may bago na kayong routine. Kung ano yung routine ko, yun na ang masusunod. Pero... wala nang pero. Bumangon na kayo dyan. Magbihis ka muna bago kumain para hindi na ako bumalik dito mamaya. Hindi naman ba kayo nagkalat dyan sa higaan nyo? Hindi. Pero kung pipilitin mo akong kumain ng ganitong oras, tiyak na magkakalat talaga ako rito. Kaya nga may sinusunod kaming oras ni Dennis Lo, uulitin ko wala na rito si Dennis. May sinusunod akong utos mula sa superior ko at kung ano man ang mga patakarang yun ang kailangan nating sundin. Sa ayaw nyo man o sa gusto. Hindi ka man lang marunong gumamit ng po-topo. Hindi ko naman ikayayaman yan. Hindi na ba tinuturo ngayon sa eskwelahan yung paggalang sa nakatatanda ha? May galang man ako o wala, ang mahalaga ginagawa ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayo babangon dyan, mapipilitan akong puwersahin kayo. Lo, wag nyo na akong pahirapan sa trabaho ko. Marami pa akong ibang pakakainin dito, hindi lang kayo. Unang araw mo pa lang sa trabaho, ganyan na ugali mo. Paano ka tatagal kapag ganyan ka? Pwede ba huwag nyo na akong problemahin dahil kaya ko na ang sarili ko? Ngayon, uulitin ko yung utos ko, bumangon na kayo dyan at nang mabihisan ko na kayo para makakain at makainom na rin kayo ng gamot. Naku, kung apo lang kita. Malilintikan ka talaga sa akin kapag ganyan ka magsalita sa mga nakatatanda sa'yo. Mabuti na lang pala, hindi tayo magkamag-anak. Alam mo, Lo, maikli ang pasensya ko kaya kung mananatiling matigas yung ulo nyo. Mabuti pa, huwag na kayong kumain ng agahan. Hindi rin kayo makakainom ng gamot nyo kasi walang laman yan tiyan nyo Sige, alis na ako. Sandali lang, ito na. Babangon na ako. Madali lang naman pala kayong kausap papahirapan nyo pa ako. Lo, makinig ka Magiging maayos ang pagsasama nating dalawa kung susunod ka lang sa utos ko. Dapat ganito palagi para hindi kayo matulad sa dating inaalagaan ko. Bakit? Ano bang nangyari sa dating inaalagaan mo? Muntik na siyang mamatay. Yun ang rason kung bakit ako natanggal sa dati kong trabaho. Kaya ngayon, magpakabait lang kayo sa akin para umaba pa yung buhay niyo, ha? Alam mo, Iho, ano nga ulit ang pangalan mo? Lemen? Lemuel. Alam mo, Lemuel, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo, ha? Matanda na ako. Hindi mo na pwedeng gawing pananakot yung kamatayan sa akin. Di good. Tama ng usap-usap, sige na. Bibihisan na kita. Papa Dudut, huwag kayong mag-alala. Maayos naman po akong magtrabaho. Panakot ko lamang yon kay Lolo Cirilio ang mga sinabi ko. At hindi kayo maniniwala pero nasa 90 years old na si Lolo Cirilio. At sa kabila noon ay maayos pa ang pangangatawan nito. Hirap man siyang makatayo at maglakad dahil mahihina na raw ang mga tuhod niya ay may taglay pa rin siyang lakas. At hindi mo akalaing isang dekada na lamang ang kulang ay maabot na niya ang 100 na sa panahon ngayon ay tila ba imposible nang maabot. Ang kwento niya sa akin ay meron daw siyang 6 na anak pero 2 na lamang ang nananatiling buhay. Ang bunso niya ay nakatira sa abroad bilang head nurse sa isang ospital at yun daw ang nagbabayad sa pananatili ni Lolo Cirilio sa nursing home. Yun din kasi ang nagpasya na dalhin si Lolo sa nursing home para matutukan ito ng maayos dahil merong sakit sa puso si Lolo Cirilio. Ang bunso namang anak ni Lolo Cirilio ay nakatira sa Mindanao. Alagain na rin daw ito kaya hindi nito magawang bumisita. Tila mas malakas pa si Lolo Cirilio kesa sa sarili niyang anak. Sandamakmak na rin ang apo ni Lolo Cirilio. Apo sa tuhod at pati na rin yata apo sa talampakan. Pero ang nakakalungkot dahil sa dami ng mga apo niya ay iilan lang sa kanila ang nakakaisip na bisitahin siya. Papadudot sa lahat ng matatandang inaalagaan ko sa nursing home ay si Lolo Cirilio ang pinaka iwas noon sa akin. Sobrang daldal kasi niya at mukhang hindi kami magkakasundo. Pero eventually ay naging maayos naman ang aming relasyon. Kahit pa hindi ako interesado sa buhay niya ay kinakwento pa rin niya ito. Kaya naman wala akong choice noon kundi ang makinig sa kwento ng kanyang buhay, Papa Dudut.
mo ba talaga ako pagbibigyan? Kaya nga nandito ako para mas mapagaan ang buhay niyo eh. Anong silbi ng binabayaran niyo dito kung kayo lang din naman pala ang gagawa ng lahat? Kuha ko naman na trabaho mong tulungan ako sa mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Pero malakas pa naman ako. Kaya ko pang kumain ng mag-isa. Akin na nga yan. Ako na magpapakain sa sarili ko. O sige, bahala kayo. Sino ba naman ako para magreklamo, di ba? Kung gusto mong gawin trabaho ko, sige. Di sa'yo na. O eto. Salamat. Matanda na ako. Pero may mga bagay pa naman akong kayang gawin. Desisyon nyo yan. Pagkatapos yung kumain, inumin nyo na rin gamot nyo, ha? Tutal, sabi nyo, kaya nyo naman eh. Lalabas na ako. Tawagin nyo na lang ako pagtapos na kayo. Oo, sige. Anong ginawa nyo? Nawalan ng balanse yung tray eh. Hindi mo kasi inayos yung pagkakalagay. Natabig ko tuloy. Pinagtitripan nyo ba ako? Sabi nyo kaya nyo. Pasensya ka na. Aksidente lang naman yung nangyari. Hindi ko naman sinasadya. Kung hindi ka lang matanda, papatulan na talaga kita eh. Iho, sa trabaho mo, kailangan mo ng mahabang pasensya, ha? Matatanda na kami rito. Intindihin mo na lang kami. Yun na nga eh. Nagpupumilit pa kasi kayo. Lakas ng loob yung magsabi na kaya nyo, tapos ngayon, irarason nyo na matanda na kayo. Sa susunod, hindi ko na kayo pagbibigyan sa gusto nyo, buwisit. Dagdag trabaho pa to. Alam mo, nakikita ko sa'yo yung sarili ko nung binata pa ako eh. Ha? Mainitin ang ulo, walang pasensya, walang galang sa mga tao. Huwag mo nga ako itulad sa'yo. Nakikita mo ba tong tato sa balikat ko? O ano ngayon? Akala mo matatakot ako dyan sa tattoo mo? Meron din akong tattoo. Simbolo to ng gang namin nung panahon. Hindi mo na itatanong. Membro ako ng gang noon. Kung tama yung naalala ko, si Norma pa yung nobya ko noon eh. Siya yung laging nagbabawal sa akin na sumali sa gang dati. Serilio, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ang mukha mo. Wala ito, Norma. Huwag ka nang mabahala dyan. Kaunting gasgas lang to. Anong kaunting gasgas? Napakarami mong tama sa mukha. Hindi ko na nga makilala yung mukha mo eh. Ayos ka lang ba? Maupo ka nga rito. Patingin nga. Aray, masakit. Gasgas daw. Abay, tingnan mo nga yung itsura mo. Hintayin mo't kukuha ko ng panlinis sa mga sugat mo, ha? Huwag ka nang mangamba, Norma. Walang-wala ito kung ihahambing mo ako sa taong pinasag ko yung pagmumuka. Kung hirap mo akong makilala, mas lalo mo siyang hindi makikilala. At talagang pinagmalaki mo pa talaga yung ginawa mo? Kailan ka ba titigil sa mga ganggang na yan? Alam mo naman kung gaano kahalaga itong pangkat namin para sa akin eh. Lumingon ka sa kaliwa. Aray! Dahan-dahan lang naman, Mapdi. Lakas ng loob mong makipagsagupaan sa mga kaaway niyo tapos konting sugat lang, umaaray ka na. Gusto mo bang mamatay ng maaga? 22 ka pa lang pero mukhang hindi ka naaabot sa 30 dahil sa mga pinaggagawa mo. Hindi ka lang sanay. Palibasa, 1 buwan mo pa lang akong nobyo eh. Alam mo, kahit anong sabihin mo, wala ka nang magagawa kasi ito na ang buhay ko. Pwede ka namang magbago kung gugustuhin mo eh. Ayaw mo bang lumagay sa tahimik na lang? Anong gagawin ko sa tahimik na buhay? Mas maganda yung palaging nananabik ang kalamnan ko, lalo na kapag dumadapo itong kamao ko sa pagmumukha ng mga kumakalaban sa amin. Nangangati mga palad ko kapag hindi ako nakikipag-away eh. Sus! Oh, tumingin ka dun sa kabila. Hindi ko maintindihan kung ano bang napapala nyo sa mga araw-araw na pakikipag-umpugan. Para kayong mga bata na nag-aaway nang wala namang rason. Hindi ka kasi miyembro, kaya hindi mo alam yung pinaglalaban namin. Bakit may pinaglalaban ba kayo? Ang tingin nga sa inyo ng mga tao, mga salot eh. Kung hindi kayo nanggugulo, palagi kayong lumalabag sa batas. Masanay ka na. Kailanman hindi ako masasanay sa buhay na meron ka. Kung maaari lang sana sa susunod, kapag may gulo, umiwas ka na lang. Bakit naman ako iiwas? Gusto mo bang tawagin akong duwag ng mga kasama ko? Mas mabuti nang matawag na duwag kaysa makita kitang wala ng buhay.
Norma, kung mahal mo talaga ako, tatanggapin mo kung ano ko. Ganito ako eh. Hindi mo na ako mababago kahit ano pang gawin mo. Ako si Cirilio, ang kinatatakutang siga dito sa lugar natin. Bakit ko ipagpapalit ang buhay na to? Dahil lang sa'yo. Papa Dudut, kung masamang tao na ang tingin ko sa sarili ko, masamang tao pala si Lolo Cirilio noong kabataan niya. Kung makapagkwento siya ng nakaraan niya noong 1950s ay daig pa niya ang retiradong sundalo na dumaan sa hindi mabilang na giyera. Bukod sa pakikipagbasag ulo ay nabanggit niya sa akin ng tungkol sa pagbibisyo na tanging mga elitista lamang ang nakagagawa noon. Ilang beses na rin daw siyang labas-masok sa kulungan dahil sa mga maliliit na krimen na ginawa nila. Katulad ng pagnanakaw, panloloob ng bahay, panggugulo at kung ano-ano pa. Sa katunayan, ang sabi niya sa akin ay hindi na raw niya kailangang magpalagay ng napakaraming tattoo para lamang katakutan siya ng mga tao sa lugar nila. Sapat na noon ang mga peklat sa katawan niya at mga kwento tungkol sa kanya para lamang katakutan maski ang pangalan niya. Uhaw na uhaw siya noon sa ganong klase ng pagkilala dahil pakiramdam niya ay may hawak siyang otoridad. Pero Papa Dudut, ang pagiging siga ni Lolo Cirilio sa kanilang lugar ay natuldukan noong pumasok na sa buhay niya ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Walang iba kundi si Magda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang mga susunod kong ibabahagi sa inyo ay ang naging buhay ni Lolo Cirilio noong kabataan niya. Base na rin sa mga naikwento niya sa akin noon. Bagong salta lamang daw noon sa lugar nila ni si Lolo Cirilio ang 19 anyos na si Magdalena o kilala sa palayaw nitong Magda. Parang anghel na bumaba sa lupa. Yan ang naging description ni Lolo Cirilio sa dalagang nakita niya noon. Maganda raw ang ngiti nito at meron siyang presensya na nakagagaan ng loob. Unang tingin pa lamang ay nahulog na raw agad si Lolo Cirilio sa taglay na ganda ni Magda. Para daw siyang ginayuma sa pamamagitan lamang ng tingin. Nung araw ding yon ay walang kaabog-abog na hiniwalayan ni Lolo Cirilio ang nooy nobya niyang si Norma. At walang pagdadalawang isip na nakipaglapit agad kay Magda. Pero kung sanay si Lolo Cirilio na mabilis lang napapaibig ang mga kababaihan sa lugar nila, iba raw si Magda. Nung una ay hindi interesado ang dalaga sa kanya at magkaiba daw kasi ang personality nilang dalawa. Mahiyain at mainhin si Magda samantalang si Lolo Cirilio naman ay mayabang at barumbado pa. Nakadagdag din siguro na mabilis na nakarating sa dalaga ang reputasyon ni Lolo Cirilio. Kaya naman iniwasan siya kaagad nito. Ganun pa man ay wala sa bokabularyo ni Lolo Cirilio ang salitang pagsuko. Kaya kahit tila ba walang pakialam sa kanya si Magda, ay nagpatuloy pa rin siya sa panunuyo sa babaeng napupusuan niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Magda. Magandang hapon din sa'yo, Cirilio. Saan ka patungo? Pauwi na ako. Galing sa eskwela? Oo. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Bilang bagong dating ka lang dito sa lugar namin, mabuti nang makakilala ka kaagad ng isang kaibigan. Makakakilala din ako ng mga kaibigan balang araw. Sa ngayon, mas gusto ko muna mapag-isa dahil nangangapa pa ako. Hayaan mong tulungan kita para hindi ka na mangapa. Salamat. Pero kaya ko ng sarili ko. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako matatakot sa'yo?
Hindi mo pa ba naririnig ang mga kwento tungkol sa akin? Alam ko na ang tungkol sa'yo. Naikwento na yan sa akin ng kapitbahay namin. Sino? Si Saling? Yung labandera? Kahit kailan talaga, di kayang itikom ng matandang yun ang bibig niya. Kung ganon, bakit mo ko iniwasan kung hindi ka naman pala natatakot sa akin? Bago ko sagutin yung tanong mo, sagutin mo muna to. Bakit ka ba lapit ng lapit sa akin? Kasi gusto kita. Gusto kitang maging kaibigan. Di ba pwede yun? Bakit ako? Bakit hindi? Magkaiba tayo ng pagkatao. Hindi tayo nababagay para sa isa't isa. Bakit hindi mo subukan? Para saan? Para mawala yung panghuhusga mo laban sa akin. Hindi naman kita hinuhusgahan. Pero ayaw mo akong maging kaibigan kasi ganito ako. Hindi nababagay para sa'yo. Mapanghusga ang tawag dun. Sige, bigyan mo ako ng rason para kaibiganin kita. Rason? Simple lang yan. Sa kabila ng lahat ng pinagkaiba natin, may mga bagay akong may pagmamalaki. Tapat akong tao, respeto, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Hindi ako perpekto pero makakaasa kang magiging mabuting kaibigan ako. O maaari ding nobyo kung gusto mo. Hindi ako nangangailangan ng kaibigan sa ngayon. At higit sa lahat, hindi rin ako naghahanap ng nobyo. Bayan, ang hirap namang suyuin. Dahil hindi naman ako nagpapasuyo. O sige, ganito na lang. Ako na lang ang magpapakilala sa'yo. Pagkatapos kong ipakilala ang sarili ko, nasa iyo na kung magpapakilala ka sa akin. Ako si Cirilio, 22 anyos. Hindi nakapag-aaral pero hindi ko na kailangan yun kasi matalino ako. Mahilig man ako sa gulo pero may prinsipyo naman ako. Kahit na medyo matigas ang ulo ko. Nakakatakot akong tingnan pero kapag nakilala mo ako, tiyak akong magugustuhan mo rin ako. Ay, sige. Pagbibigyan kita sa ngayon. Magpapakilala rin ako sa'yo. Ako si Magdalena. Pero tawagin mo na lang akong Magda. Nag-aaral pa lang ako para maging guro. May 3 akong kapatid at strikto ang mga magulang ko. Yun ang dahilan kung bakit lumalayo ako sa'yo. Hindi dahil hindi kita gusto, kung hindi dahil alam kong hindi ka magugustuhan ng mga magulang ko. Sandali lang, inaamin mo ba na gusto mo ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya ka pala umiiwas sa akin dahil may gusto ka. Di bale, meron din akong gusto sa'yo, Magda. Huwag ka nga maglagay ng salita sa bibig ko. Hindi kita gusto. Ang sinasabi ko... Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na yung mga ganyang tipo. Sa una, nagkukunwari kang walang interes sa akin para manuyo ako, ganun ba? Sa umpisa, tatanggi ka. Lalayo para subukan ang tibay ng puso ko. Ngayon, alam ko na. Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Bahala ka na nga. Maiwan na kita. Huwag mo na akong susundan pa. Huwag kang mag-alala, Magda. Pinapangako ko sa'yo na balang araw, mapapaibig din kita. Dahil sa taglay na ganda ni Magda, Papa Dudut, hindi lang si Lolo Cirilio ang nagkaroon ng interes sa kanya. Pinilahan din siya ng hindi mabilang na kalalakihan sa pagbabakasakaling masungkit nila ang puso ng dalaga. Pero hindi nagpatalo si Lolo Cirilio tuwing may nababalitaan siyang nanliligaw kay Magda ay agad niya itong tinatakot. Kapag hindi sila sumunod ay binubugbog niya ang mga ito. Simula noon ay wala nang naglakas ng loob pang manligaw o kahit lumapit man lamang kay Magda dahil kay Lolo Cirilio. Mabilis din na kumalat ang balita sa lugar nila na binabakura na ni Lolo Cirilio si Magda. Ang hindi nito alam, yun na pala ang magiging dahilan kung bakit malalagay sa panganib ang buhay ni Magda. Isang araw, Papa Dudut, habang naglalakad pauwi ang dalaga, ay napagdiskitahan si Magda ng kalabang gang ni Lolo Cirilio. Tatakutin lang dapat siya ng mga ito pero nanlaban si Magda. At nagalit sa kanya ang isang miyembro nito. Papa Dudut, nasaksak sa tagiliran si Magda
At noong nabalitaan ni Lolo Cirillo ang nangyari sa kanya ay agad-agad niyang sinugod ang mga taong gumawa noon kay Magda ng mag-isa lamang. Matapos niyang ipaghiganti si Magda ay dali-dali siyang nagtungo sa ospital para kumustahin ang dalaga. Magda! Cirillo, anong ginagawa mo dito sa ospital? Nabalitaan ko kung ano yung nangyari. Kumusta na ang lagay mo? Maayos na ako ngayon. Salamat sa Diyos at hindi naman daw ako ganong napuruhan sa nangyari. Patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo to. Wala kang kasalanan dahil hindi naman ikaw ang gumawa nito sa akin. Napagdiskitahan lang ako ng mga kalalakihang nadaanan ko. Ang mga lalaking yun, miyembro sila ng kalaban naming gang. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nasa kustodiya na ng pulisya ang sumaksak sa'yo, hindi ka na nila gagalawin kailanman. Paano ka nakakasiguro? Dahil kapag ginambala ka ulit nila, hindi na sila sa presinto mapupunta. Kundi diretso na sila sa sementeryo dahil makakapatay ako ng tao kapag sinaktan ka nila ulit. Bakit ka naman papatay ng tao para lang sa akin? Hindi mo pa ba nakukuha? Gusto kita, Magda. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan kita. Sa maikling panahon, ganyan na kalalim ang pagtingin mo sa akin? Aaminin ko, Magda. Marami na ako naging nobya pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Kaya sa maikling panahon, malalim na ang pagkagusto ko sa'yo. Pasensya na pero mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo eh. Siguro nga. Hayaan mo. Hindi maglalaon. Mapapatunayan ko rin sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Cirillo, may katanungan ako. Ano yun? Paano ka ba napasok sa mga ganyang grupo? Bata pa lang ako. Parte na ako ng gang. Sila na ang naging pamilya ko. Bakit? Nasaan bang pamilya mo? Wala na akong ina. Ang ama ko naman, minamaltrato ako. Para makatakas sa pagmamalupit niya, naglayas ako. Napadpad ako rito kung saan ako nakakilala ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang mga kasamahan ko ang nagturo sa akin kung paano dumiskarte. Silang naging kaagapay ko sa bawat araw na kailangan ko ng makakasama. Masama man ang tingin sa kanila ng lipunan, pero para sa akin, sila ang buhay ko. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nauwi sa ganyang buhay. Hindi rin naman kita masisisi pero hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, wala na akong kinatatakutan pa. Kahit kamatayan? Oo. Kaya kong isaalang-alang ang buhay ko para sa kanila. Di ako natatakot mamatay. Kaya maniwala ka sa akin kapag sinabi kong gagawin ko ang lahat para lang maging ligtas ka. Salamat. Pero katulad ng sinabi mo, hindi na nila ako gagalawin pa, hindi ba? Kaya wala na akong dapat ipangamba. Tama. Hindi na ulit mangyayari itong nangyari sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala. Ikaw naman, anong kwento mo? Ako? Walang kakaiba sa buhay ko. Hindi ako katulad mo na marami ng pinagdaanang suliranin. Siguro, ang naging pagsubok ko lang sa buhay ngayon ay ang katotohanan na walang oras para sa akin ng mga magulang ko. Bakit mo naman nasabi yan? Nakikita mo ba sila dito ngayon? Nasaksak ang anak nila, pero nasan sila? Nasa trabaho pa rin. Malapit nang matapos ang araw, pero ikaw lang ang tanging dumalaw sa akin ngayon. Akala ng lahat maayos ang buhay ko kasi may kakayahan ng mga magulang namin na itaguyod kaming magkakapatid. Pero alam mo kung anong nakakalungkot? Ano? Hindi nila kayang ipakita sa amin na may halaga kami. Kami ang tipo ng mga anak na kailangang sumunod sa kung ano man ang plano nilang buhay para sa amin. Kailangan kong maging guro dahil yun ang gusto ng nanay ko. Kailangan kong magkaroon ng mataas na marka dahil yun ang inaasahan ng ama ko. Lahat ng galaw ko,
Kailangang maayos para hindi masira ang pangalan namin. Ganong klaseng buhay ang meron ako, Cirilio. Kaya naman pala iwas ka ng iwas sa akin dahil natatakot ka sa mga magulang mo. Sana balang araw, makalaya ka na para magawa mo na rin ang gusto mo. Sana nga. Papa Dudut, ilang oras na nagkwentuhan kami tungkol sa buhay nina Lolo Cirilio at Magda noong araw na yon. Magkaiba man ang pagkatao nilang dalawa, ay nagkaroon naman sila ng koneksyon dahil halos iisa lang din pala ang pinagdadaanan nila. Naghahanap sila ng pag-aaruga mula sa mga magulang, parehong bagay na hindi nila naranasan noong mga panahong yon. Doon na nagsimulang mag-iba ang trato ni Magda kay Lolo Cirilio. Dahil kay Lolo Cirilio kung kaya't nagkaroon si Magda ng lakas ng loob para gawin ang gusto niya kahit alam niyang tutol dito ang mga magulang niya. Hindi naglaon, Papa Dudut, ay nakabuo ng kakaibang pagkakaibigan ang dalawa. Nagkaroon pa nga sila ng lihim na tagpuan para sa ganon ay malaya nilang makasama ang bawat isa. Noong mga panahong yon kasi ay nag-alangan pa rin si Magda dahil baka mahuli siya ng kanyang mga magulang na nakikipagkaibigan sa mga tipo ni Lolo Cirilio. Taon nang lumipas, Papa Dudut, ang pagkakaibigan nila ay nauwi sa pagmamahalan. Matapos ang mahabang panahon ay natupad din sa wakas ni Lolo Cirilio ang pangako niya kay Magda. Napaibig niya ang dalaga at sa uli napasagot niya ito bilang kanyang nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mayahalin tulad sa isang lobo at tupa sina Cirilio at Magda. Para bang hindi sila bagay sa isa't isa dahil ang isa ay matapang at ang isa naman ay maamo. Sa kasamaang palad ay sa ganong paraan din nakikita ng mga magulang ni Magda si Lolo Cirilio. Noong nalaman nila ang relasyon ng dalawa ay tumutol sila dito. Maliban kasi sa pagiging barumbado ay hindi rin nakapag-aral si Lolo Cirilio. Alam nilang walang mapapala si Magda sa kanya at sigurado silang hindi nito kayang bigyan ng magandang buhay si Magda. Dahil doon ay mas naging tago ang pagsasama nila ni Lolo Cirilio at Magda. May mga pagkakataon noon na tumatakas pa sa kalagitnaan ng gabi si Magda para lamang makipagkita kay Lolo Cirilio. Marami kasing mata ang mga magulang ni Magda noong mga panahong yon at kapag nakita silang magkasama sa labas ay palaging napapagalitan si Magda. Ang ganong setup nila ay tumagal ng mahigit 1 taon. Pero ang mga palihim na pagkikita ng dalawa ay hindi rin natagalan ni Cirilio. Pakiramdam niya kasi ay para siyang kinakahiya ni Magda noon. At tuwing naiisip niya ito ay nakakaramdam siya ng panliliit. Kaya isang gabi ay kinausap niya si Magda tungkol doon, Papa Dudut. Cirilio, nandito ka na ba? Magda, nandito ako. Nandiyan ka lang pala. Akala ko umuwi ka na. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating ha. Nakatulog na nga ako kahihintay sa'yo eh. Kanina pa ako pinagpepiestahan ng mga lamok dito. Nagpuyat kasi si Itay. May tinapos pa siyang gawain kaya't naghihintay na muna ako na matapos siya bago ako lumabas. Kaya pasensya ka na't natagalan ako. Wala naman kaso sa akin na maghintay sa'yo ng matagal. Kaya lang hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Anong ibig mong sabihin? Hindi habang buhay na may tatago natin tong relasyon natin, Magda. Oo, alam ko. Pero sa ngayon, hindi pa to pwedeng malaman ng mga magulang ko eh. Alam mo naman na sa kanila pa rin ako nakaasa.
Kapag nalaman nila na hindi ako sumusunod sa utos nila, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin. Alam ko naman yun, pero hindi ka ba nagsasawa na palagi na lang tayong ganito? Bawat oras natin para sa isa't isa, puro nakaw na sandali lang. Ito lang ang kaya nating gawin sa ngayon eh. Wala na ba talaga tayong magagawa? Habaan mo na lang muna ang pasensya mo. Nagsasawa na ako, Magda eh. Ayoko ng ganitong klase ng relasyon. Isang lihim na tinatagong parang kasalanan. Pakiramdam ko, wala akong karapatang ipagsigawan sa mundo ang pag-iibigan natin eh. Sumusuko ka na ba? Hindi ako sumusuko sa'yo. Sumusuko ako sa sitwasyon natin. Akala ko ba gagawin mong lahat para sa ating dalawa? Oo, gagawin ko ang lahat. Kaya nga nag-iisip pa ako ng ibang paraan eh. Ano pa bang pwede nating gawin? Nakapagpasya na ako. Magda, kakalas na ako sa samahan namin. Kakalas? Akala ko ba pamilya mo sila? Bakit mo sila iiwan? Masama ang tingin sa akin ng mga magulang mo dahil miyembro ako ng gang. Naintindihan ko naman sila dahil gusto lang naman nilang mabigyan ka ng maayos na hinaharap. At ganun din ang gusto ko para sa'yo. Naisip ko na kapag binago ko ang sarili ko para sa'yo, para sa mga magulang mo, baka matanggap din nila ako. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, bukas na bukas din. Magpapaalam na ako sa grupo ko. Pero, Cirilio, hindi mo naman ito kailangang gawin. Tanggap kita kahit ano pang katayuan mo sa buhay. Huwag kang mag-alala. Para din sa akin tong ginagawa ko. Hindi rin naman pwedeng habang buhay na lang akong nakadepende sa grupo ko. Kailangan ko ring tumayo sa sarili ko mga paa. Nais kong makita ng mga magulang mo na kaya kong magbago para sa'yo. Para sa relasyon nating dalawa. Umaasa ako na balang araw, matanggap din nila ako nang sa ganun, hindi ka na matakot. Kapag nangyari yon, hindi na natin kailangan magkita ng patago. Magiging malaya na tayo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa gagawin mo o matatakot. Alam mo naman na hindi basta-basta ang pag-alis sa ganyang samahan, di ba? Alam ko. At handa akong harapin kung ano man ang maging kapalit ng pag-alis ko. Naniniwala ako na maiintindihan naman nila ako. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan itong gagawin mo? Hindi. Kailanman, hindi ko pagsisisihan ang mga ginagawa ko para sa'yo. Nitong nagdaang taon, sila na ang tinuring kong pamilya. Pero ngayon, makahanap na ako ng bago kong pamilya. At ikaw yun. Ganon na nga ang ginawa ni Lolo Cirilio Papadudut. Sa mga sumunod na buwan ay sinubukan niyang baguhin ang sarili niya. Umiwas siya sa gulo, tumigil sa mga bisyo, at pinuon niya ang oras niya para mapabuti ang kanyang kalagayan. Pero kung kailan unti-unti nang nagbabago si Lolo Cirilio ay saka naman nagdesisyon ng mga magulang ni Magda na lumipat sa probinsya para doon tumira. Nakaramdam ng kalungkutan at sama ng loob si Lolo Cirilio ng mga panahong yon. Dahil hindi man lang siya pinagbigyan ng mga magulang ni Magda na ipakita ang totoong hangarin niya para sa kanilang anak. Pero kahit na ganoon ay hindi nagpatinag ang pagmamahala ng dalawa. Nagsulatan sila para mapanatili ang komunikasyon nila sa isa't isa. Minsan, kapag nagkakapareha ay pinupuntahan pa ni Lolo Cirilio si Magda sa probinsya sa kayang tren na papunta sa norte. Pero sa halip na tanggapin ay tinakot pa ng mga magulang ni Magda si Lolo Cirilio na kapag nagpakita pa ulit ito sa bahay nila ay ipapahuli na siya sa mga pulis. Pero hindi po natakot si Lolo Cirilio sa mga pagbabanta ng magulang ni Magda. Sa katunayan, mas naging matatag ang relasyon nilang dalawa dahil doon. Hanggang sa isang araw, isang kaganapan sa buhay nilang dalawa ang nangyari na nagpabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Isang rosas para sa isang magandang binibini. Maraming salamat.
Oh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi mo ba nagustuhan ng dinala kong bulaklak para sa'yo? Galing pa naman yun sa Maynila. Naibigan ko naman. Meron lang akong malalim na iniisip ngayon. O ano yun? Ano bang bumabagabag sa isipan mo? May problema ba sa tahanan nyo? Serilio. Ano yun, mahal ko? Nagdadalang tao ako. Ha? Ibig mong sabihin, may buhay dyan sa tiyan mo ngayon? Oo. Kumpirmado ko na ito. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kaninang hapon pa ako hindi mapakali. Kaya nga, madaling-madali akong nagpunta rito sa tagpuan natin para makausap kita kaagad. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, mas lalo na nila akong paghihigpitan. Hindi ba mas magandang balita ito? May rason na tayo ngayon para hindi na nila tayo paghiwalayin dahil magkakaroon na tayo ng anak. Kilala ko ang mga magulang ko, Serilio. Kailanman, hindi ka nila tatanggapin kahit ano pang mangyari. Hindi na maaalis sa isipan nilang nakaraan mo. Kapag nalaman nilang may laman itong tiyan ko, mas lalo nila tayong paghihiwalayin. Paano ngayon yan? Hindi natin maitatago itong pagdadalang tao mo, lalo na kapag lumaki na yung tiyan mo. Hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, isang bagay lang ang tumatakbo sa isipan ko. Ano yun? Magtana na tayo, Serilio. Magda, sigurado ka ba? Hindi ka ba masyadong nagpapadalos-dalos? Mahal kita, Serilio. At ito lang ang tanging paraan natin para sa wakas ay magkasama na tayo. Kaya kong talikuran ang sarili kong pamilya, lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Sige. Pero bigyan mo ako ng ilang araw para makapag-isip-isip ako ng plano. Kailan mo ba gustong umalis? Kung maaari, sa lalong madaling panahon sana. Sige, ganito. 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, magkita ulit tayo dito. O sige. At habang hinihintay natin ang araw na yon, alagaan mo muna ang sarili mo. At huwag mong ipagsabi sa kahit kanino itong pinaplano natin. Maging sa mga kapatid ko? Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay na kasama ako, kailangan nating iwan pareho kung ano man ang meron tayo ngayon. Ano? Payag ka ba? Sige. Makakaasa ka. Magda, handa ka na ba? Oo, kakaunti lang ang dinala kong gamit para hindi nila mahalata na aalis ako. Mabuti yan, para hindi nila tayo mahuli. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin natin? Nais ko na bago tayo umalis sa lugar na ito, buo na ang loob mo. Nakapagpasya na ako, hindi na magbabago pa ang isip ko. Magda, kung saan man tayo makarating, hindi ko maipapangako na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Katulad ng buhay na dinaranas mo ngayon. Pero ipapangako ko na ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Sasama ako sa'yo kahit saan man tayo dalhin ang pagmamahala natin. Sa hirap man o ginhawa, hindi ko pagsisisihan itong gagawin natin. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Kung ganun, umalis na tayo. Tandaan mo, ang pagkikita nyo kanina ng mga magulang at kapatid mo, yun na magiging huli. Oo, alam ko. Sa ibang probinsya, tumira sina Lolo Cirilio at Magda. Malayo mula sa pamilya nito kung saan ay mahihirapan silang hanapin ang dalawa. Sa unang taon ng pagsasama nila ay aminado si Lolo Cirilio na nahirapan siyang buhayin ang kanyang mag-ina. Doble-doble ang mga pinasok niyang trabaho noon para lamang may pangtustos ito sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kahit na ganoon ay hindi siya nagreklamo. Ginawa niyang lahat para ipakita kay Magda
na hindi mali ang desisyong ginawa nila. Hirap man ang buhay nila noon ay magkatuwang naman silang tinaguyod ang pamilyang kanilang binuo. Papa Dudut, lumipas ang 15 taon ay nagkaroon sila ng 6 na anak. Doon pa lang ay masaya na si Lolo Cirilio dahil napatunayan niya na hindi lang sa mga taong walang tiwala sa pag-iibigan nila ni Magda kundi maging sa sarili niya na kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Basta may isang tao lang na naniniwala sa kanya. Masaya at tahimik ang naging buhay ng dalawa sa sumunod pang mga taon hanggang sa sumapit na ang dekada 80. Doon ay sinubok ang pananampalataya nila Lolo Cirilio at Magda, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dekada 80 noong pinasok ng matinding pagsubok ang buhay nila Lolo Cirilio at Magda. Napag-alaman kasi nilang may sakit-sakit ni si Magda sanhi ng pagiging diabetic. Nang mga panahong yon ay hindi pa gaanong accessible ang mga pasilidad na nagsasagawa ng kidney transplant o di kaya ay dialysis. Para lamang ito sa may mga kaya noon at wala namang sapat na pera ang dalawa para ipagamot ang sakit ni Magda. Wala nang nagawa pa si Lolo Cirilio kundi ang lumapit sa mga albularyo at sa mga manghihilot. Yun lang ang makakapitan nila noon sa pagbabaka sakaling magawan pa ng paraan ng karamdaman ni Magda. Sinubukan din ni Magda na uminom ng mga gamot na sinasabing nakagagaling ng mga sakit sa bato. Pero maski yun ay wala rin kahit na anong epekto. Masakit para kay Lolo Cirilio na makitang unti-unti nang bumagsak ang kalusugan ni Magda noon. Naisip niya na baka yun na ang karma niya mula sa mga hindi mabilang na kasalanang nagawa niya dati. Papa Dudut, ang tanging pinangahawakan na lamang ni Lolo Cirilio na mga panahong yon ay ang panalangin niya sa Panginoon na sana'y habaan pa niya ang buhay ni Magda. Subalit kahit na anong dasal niya, mabilis na ginupon ang kanyang sakit, si Magda. Magda, sigurado ka bang hindi ka talaga nagugutom? Subukan mong kumain kahit kaunti lang. Masyado na akong mahina para makakain pa, Cirilio. Kaya ka nangihina kasi hindi ka kumakain. Sige na, kahit itong sabaw lang para naman may sustansya yung katawan mo. Cirilio. Ano yun, mahal ko? Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Ramdam ko na hindi na ako magtatagal pa. Huwag mong sabihin yan. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong magpagaling. Akala ko ba marami ka pang pangarap sa buhay? Hindi pa natin naaabot ang mga bagay na gusto natin. Nagpapaalam ka na agad. Wala naman tayong magagawa kung ito talaga ang plano ng Panginoon Kailangan nating tanggapin yun. Pero hindi pa ako handa, Magda. Ni ako man, hindi rin handa Pero kung hanggang dito na lang talaga ang itinakda para sa akin, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Ang masakit lang para sa akin, hindi ko na matutunghayan pang pagtanda ng mga anak ko. Kaya nga lumaban ka. Kumapit ka lang, mahal ko. Kahit kaunting panahon lang. Huwag mo naman akong iwan sa gitna ng laban. Cirilio, alam kong nasasaktan ka sa sitwasyon natin ngayon. Pero kailangan mo nang ihanda ang sarili mo sa maaaring mangyari. Gustuhin ko mang magtagal. Hindi na yata talaga kaya ng katawan ko. Hindi. Ayoko. Lumaban ka para sa akin. Parang awa mo na, Magda. Sige.
Lalaban ako hanggang sa makakaya ko. Pero ngayong may natitira pa akong lakas, mag-iiwan ako ng habilin sa'yo, ha? Pwede mo ba akong pakinggan kahit mahirap? Sige. Pakikinggan kita, Magda. Mahalin mo at alagaan mo ang mga anak natin, ha? Huwag mong hayaang maramdaman nilang kulang ang pamilya nila kahit wala na ako. Oo. Makakaasa kang hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Huwag mo rin kalilimutan ang sarili mo. Kumain ka, pagpahinga ka, at kung kaya, Serilio, magmahal ka ulit. Dahil alam kong darating ang oras na mangangailangan ka ng makakasama. Yan ang hindi ko maipapangako sa'yo. Hindi ko na magagawa pang magmahal ng ibang babae. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa dulo. Totoo ba yan? Oo, Magda. Hanggang sa huling hininga ko, mananatili ka sa puso at isipan ko. Wala na akong ibang babaeng mamahalin. Ikaw lang. Kung ganoon, mag-aantay ako. Ako naman ang mangangako sa iyo ngayon. Hihintayin kita hanggang sa muli nating pagkikita. Hihintayin kita, Serilio. Pero ang gusto ko, bago mangyari yun, ay mamuhay ka muna ng matagal na panahon. Matagal na panahon, Serilio, ha? Sa ganung paraan, parang itinuloy mo na rin ang buhay ko. Kaya mo bang gawin yun? Pangako, mabubuhay ako ng matagal hanggang sa muli tayong magkita. Natatandaan mo pa ba nung una tayong nagkita? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Pasensya ka na kung hindi man lang kita masasamahan hanggang sa pagtanda mo. Isa yon sa mga pangarap ko na kailanman ay hindi ko na magagawa. Hindi ang pagtanda ang sukatan ng pagmamahal. Sa bawat araw na magkasama tayo, sa bawat ngiti mo, sa bawat haplos at pag-uwi mo sa piling ko, lahat ng yan ay dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Lagi mong tatandaan, Magda. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Serilio. Mahal na mahal din kita. Lemuel, umiiyak ka ba? Hindi Napuwing lang ako. Umiiyak ka eh. Ano ba kasi ang kwento niyo? Nakakalungkot naman. Totoo ba talaga yan o gawa-gawa niyo lang? Ano namang mapapala ko kapag nagsinungaling ako sa'yo, ha? Ang saklap naman ang sinapit ni Lola Magda. Mahirap talagang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ikaw, habang bata ka pa, siguruhin mo na may paparamdam mo sa mga taong nagmamahal sa'yo ang pagmamahal mo sa kanila. Teka, may girlfriend ka na ba? Wala pa nga po eh. Parang wala nang gustong magmahal sa katulad ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit hindi kita singwapo, balang araw, darating din ang babaeng para sa'yo. Katulad ng pagdating ni Magda sa buhay ko. At kapag nangyari yon, siguruhin mong mamahalin mo siya ng tapat at buo. Ipaglaban mo siya sa abot ng iyong makakaya. Para sa ganon kapag dumating ang araw na paghihiwalay na kayo ng kamatayan,
wala kang pagsisisihan. Papadudot ng mga panahong yun ay tila nagkaroon ng pagbabago sa loob ko. Para akong natanggalan ng yabang sa katawan. Hindi ko inaasahan na sa maikling panahon ay magiging malapit ang puso sa isang matanda. Noong una ay wala akong pakialam sa kanya, pero dahil sa mga kwento niya ay parang naging parte na rin ako ng pamilya niya. Ilang buwan lang kaming nagsama, pero pakiramdam ko ay napakalalim na ng pinagsamahan naming dalawa. Sa katunayan, Papa Dudut, ay parang nakikita ko nga ang sarili ko sa dating buhay ni Lolo Cirilio. Pareho kaming walang pakialam sa mundo. Kung siguro'y sabay kaming namuhay sa parehong henerasyon ay baka naging magkaibigan pa kaming dalawa dahil pareho kami ng hugot sa buhay namin. Ang kwento ni Lolo Cirilio ang naging inspirasyon ko, kaya ako nagbago. Umasa ako noon na sa mga susunod pang araw na pagsasamahan namin ay marami pa akong matututunang aral mula sa kanya. Pero gustuhin ko mang makasama pa ng matagal na panahon si Lolo Cirilio, ay alam kong may isang taong naghihintay sa kanya sa kabilang buhay. Isang tao na matagal na rin gustong makasama ni Lolo Cirilio. Iniwan ka dahil ano? Chocolate? Ano ulit yun? Nonchalant, Lo. Nonchalant. Hiniwalayan ako ng dati kong girlfriend kasi masyado daw po akong nonchalant. Ano naman yun? Ang ibig pong sabihin nun, masyado raw akong kalmado. Walang pake, ganun. Tuwing nag-aaway kami, parang hindi raw ako apektado. Hindi raw ako nagpapakita ng emosyon. Kaya, ayun, iniwan ako. Oh, anong ginawa mo? Wala. Kako, good luck na lang sa buhay. Ibang klase na talagang mga kabataan ngayon. Ilang taon ka na nga ulit? 35 po. Baka pwede kayo nung isa kong apo sa tuhod. Si Isa. Maganda yon at matalino tsaka mabait. Ay, naku, baka mamaya mahana pala siya sa inyo na basagulero. Bugbugin pa ako nun. Mababait ang mga apo ko. Lalaki ko sila na. Bakit ho? Lolo? Lolo Cirilio! Lolo Cirilio! Ano po nararamdaman nyo? Sandali lang. Nurse! Nurse, emergency! Excuse me. Ako po yung tinawagan nyo. Ako yung apo ni Lolo Cirilio. Ikaw si Isa, tama? Oo, ako nga. Kumusta na po yung lolo ko? I'm sorry, Isa, pero bumigay na ang puso ni Lolo Cirilio. Wala na siya. Ha? Pero sabi ng kapatid ko, malakas pa siya nung huli niyang binisita si Lolo ah. Anong nangyari? Inatake siya sa puso. Lagi naman naming ipinapaalala sa inyo na abnormal na ang tibok ng puso ng lolo nyo na anytime pwede itong bumigay. At sa pagkakataong ito, hindi na namin siya naisalba. Nakikiramay ako. Napakabuting tao ni Lolo Cirilio. Nahirapan ba siya? Ha? Hindi siya nahirapan. Mabuti naman kung ganun.
matagal din niyang hinintay tong araw na to eh. Sa tingin mo, nasa langit na kaya siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung totoo ang langit eh. Pero para sa akin, kapag natapos na ang buhay ng isang tao, tapos na talaga. Wala nang kasunod. Si Lolo, naniniwala siya na may langit tsaka impyerno. Oo, alam ko. Nakwento niya sa akin ang tungkol sa pangako nila ni Lola Magda na magkikita sila sa langit pagdating ng panahon. Sana nga nagkita na sila. Nang kwento sa akin ng mama ko, simula raw nung namatay si Lola Magda, wala nang ibang ginawa si Lolo kundi gumawa ng maraming kabutihan sa buhay niya. Bakit daw? Kasi nga, gusto niyang mapunta sa langit. Lolo ko, hindi man lang tayo nakapagpaalam sa isa't isa. Alam mo, hindi ko alam kung makakatulong to sa pagdadalamhati niyo, pero may nakwento sa akin si Lolo Cerilio noon. Ano yun? Maliban sa pangako niya kay Lola Magda na mabubuhay siya ng mahabang panahon, kaya raw siya tumagal ng hanggang 90 years old kasi natatakot daw siya. Natatakot? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya natatakot mamatay. Pero nangangamba siya kung saan siya mapupunta kapag namatay siya. Ang sabi niya sa akin, kapag daw nasulit na niya ang naging buhay niya, doon na siya mamamaalam. Kaya sa tingin ko, masaya na si Lolo ngayon. Gusto ko nalang isipin na magkasama na sila ngayon ni Lola Magda. Deserve nilang magkita ulit matapos ang mahabang panahong paghihintay. Sigurado akong magkasama na sila ngayon. Lemuel, salamat sa pag-aalaga sa lolo ko ha. Walang anuman. Parte yun ng trabaho namin. Pwede ko na ba siyang makita? Oo, pwede. Sasamahan na kita. Papadudot hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa isipan ko si Lolo Cerilio. Hindi ko alam kung bakit napakalaki ng epektong iniwan niya sa akin. Tama nga siya na magkatulad kaming dalawa. Hindi man kami pareho ng buhay na dinanas, ay pareho naman naming pinagdaanan ng marahas na mundo. Si Lolo Cerilio ang rason kung bakit nagbago ang tingin ko sa buhay, at sa palagay ko ay yun na ang pinakahuling kabutihang ginawa niya. Nagawa niyang palambutin ang matigas kong puso. Dahil kay Lolo Cerilio ay nagkaroon ako ng paggalang sa mga matatandang inaalagaan ko sa nursing home. Ngayon, alam ko na hindi lang sila basta pasyente lamang. Ang bawat isa sa mga matatandang inaalagaan ko ay may kanya-kanya ring kwento na itinatago katulad ng kwento ni Lolo Cerilio. 40 years ang ginugol ni Lolo para sa ganon ay makagawa siya ng kabutihan sa buhay para lang muling makita ang babaeng pinakamamahal niya sa langit. Hindi man ako naniniwala sa langit, pero gusto kong isipin na masaya na ngayon si Lolo doon kasama si Lola Magda. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Sana ay maraming kayong natutunan sa naging buhay ni Lolo Cerilio. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kaya malaking tulong sa bawat isa na maging mabuting tao. At maging mabait tayo sa ating kapwa. Magandang araw po sa inyong lahat, Robinsons, Malabon, at sa lahat ng audience natin dito. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever. Maraming salamat, Papa Dudut. Lemuel. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.